Ang amoy ng antiseptiko at ang hindi mapagkamalang bahid ng dugo sa hangin ang laging sumasalubong sa sinumang papasok sa emergency room ng St. Jude's Medical Center. Isang lugar ito kung saan ang buhay at kamatayan ay naglalaban sa bawat segundo sa saliw ng walang tigil na tunog ng mga monitor, nagmamadaling mga yapak at mga pabulong na panalangin. Para sa karamihan ito ay isang lugar ng kaguluhan, ngunit para kay Maria ito ay isang pamilyar na entablado. Isang matinis na boses ang pumunit sa tensyonadong katahimikan ng triage area. Ano ito? Sinasabi ko bang ganito ang gawin mo? Si Dr. Ricardo Andres, ang tinaguriang prinsipe ng trauma surgery, ay nakatayo na parang isang hari sa harap ng isang nanginginig na batang nurse. Ang kanyang mamahaling puting coat ay tila hindi nababagay sa gulo ng ER at ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Hawak niya ang isang IV line na may halatang pagkakamali sa pagkakalagay. Ang batang nurse si Aya ay halos hindi makatingin ng diretso sa doktor. Ang kanyang mga mata ay nagbabadyang lumuha. Paumanhin po, doktor. Halos pabulong niyang sabi. Nataranta lang po ako sa dami ng pasyente. Nataranta? Umismid si Dr. Ricardo. Ang kanyang boses, kahit hindi malakas, ay may talim na kayang sumugat. Ang pagiging taranta ay para sa mga pasyente, hindi para sa mga medical professional. Kung hindi mo kayang gawin ang isang simpleng trabaho, siguro ay dapat kang magtrabaho sa isang kantin, hindi sa ospital ko. Ang mga salitang ospital ko ay diniinan niya isang paalala sa lahat ng nakakarinig kung sino ang nagmamay-ari ng lugar na yon. Ang kanyang ama, si Don Andres, ang chairman ng board. Napayuko si Aya at isang butil ng luha ang pumatak sa sahig na linoleum. Walang sino man sa mga nurse o doktor sa paligid ang nangahas na mamagitan. Takot sila kay Dr. Ricardo. Ang kanyang galing sa operating room ay katumbas ng kanyang kalupitan sa labas nito. Sa isang sulok malapit sa supply closet, si Maria ay tahimik na nag-aayos ng mga bagong dating na salinidrip. Nakita niya ang lahat. Narinig niya ang bawat salita. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling walang emosyon, isang blankong canvas. Sa 3 buwan niya sa St. Jude's, nakilala siya bilang isang anino. Ang nurse na kumukuha ng mga shift, na ayaw ng iba, ang naglilinis ng mga pinagsukahan, nang walang reklamo ang hindi nagsasalita, maliban kung kinakailangan. Para sa kanila, siya ay isang simpleng travel nurse, mula sa probinsya, isang taong walang pangalan, walang nakaraan at walang lakas ng loob. Hayaan mo na, Aya, sabi ni John, ang head nurse, nang sa wakas ay umalis si Dr. Ricardo para tingnan ang isang mas importanteng kaso. Inakbayan niya ang umiiyak na dalaga. Mainit lang talaga ang ulo noon. Huwag mong personalin. Pero nakakahiya, Kuya John. Hikbi ni Aya. Sa harap ng lahat. Ganyan talaga siya. Buntong hininga ni John at napatingin sa direksyon ni Maria. Mabuti pa si Maria. Hindi umiimik kaya hindi napapansin. Narinig ni Maria ang sinabi niya. Hindi siya umimik. Ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa, ang kanyang mga kamay ay kumikilos ng may katiyakan at kahusayan na hindi napapansin ng sinuman. Hindi nila alam na sa likod ng kanyang katahimikan ay isang isip na patuloy na nag-aanalisa. Nakikita niya si Dr. Ricardo hindi bilang isang halimaw, kundi bilang isang taong may malalim na insecurity, isang lalaking nabubuhay sa anino ng isang makapangyarihang ama. Nakita niya ang takot sa mata ng kanyang mga kasama at nakita niya ang isang sistema na nabubulok mula sa loob. Pinili niyang maging invisible. Ito ay isang anyo ng kaligtasan. Ang gabi ay lumalim at ang daloy ng mga pasyente ay hindi humuhupa. Mga biktima ng aksidente sa motor, isang lalaking inatake sa puso. Sa gitna ng hapunan, isang babaeng may hika na hirap huminga. Si Maria ay kumikilos sa gitna ng lahat ng ito na parang tubig umaagos kung saan kailangan tahimik mabisa at hindi nag-iiwan ng bakas.
Maria, pakipalitan ng bedpan sa bed 3. Utos ng isang senior nurse. Opo. Sagot niya, ang kanyang boses ay mahinahon at halos hindi marinig. Maria, kailangan ng dagdag na unan sa cubicle 5. Sige po. Ito ang kanyang mundo ngayon. Malayo sa makinang na ilaw ng operating room na dati niyang kinatatayuan. Malayo sa bigat ng responsibilidad na minsan niyang pinasan. Dito siya ay isang nobody at iyon ang gusto niya. Dahil ang pagiging nobody ay nangangahulugang walang makakaalam sa kanyang nakaraan, sa pangarap na nawasak at sa pangalang pilit niyang tinatalikuran. Bigla ang automatic doors ng ER ay bumukas ng may malakas na puwersa. 2 paramedic ang nagmamadaling pumasok, tulak-tulak ang isang gurney. Emergency male around 60s nahihirapang huminga, chest pains. Sigaw ng isang paramedic. Ang hangin ay napuno ng panibagong tensyon. Inihiga nila ang pasyente sa pinakamalapit na bakanteng kama sa trauma bay. Si Maria, nakatatapos lang magayos ng mga gamit, ay napalingon. Ang pasyente ay isang matandang lalaki. Maputla ang kanyang balat at ang kanyang mga labi ay may bahid ng kulay asul. Pawis na pawis ang kanyang noo at ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng atensyon ni Maria. Ito ay ang mga mata ng lalaki. Kahit na nahihirapan, meron itong kislap ng talino at kabaitan, isang kislap na pamilyar sa kanya. Lumapit siya ng kaunti, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Pinagmasdan niya ang mukha ng matanda, ang hugis ng kanyang panga, ang maliit na peklat sa ibabaw ng kanyang kaliwang kilay. Isang alaala ang biglang bumalik sa kanya, malinaw na parang kahapon lang nangyari. Isang classroom sa isang unibersidad sa probinsya. Ang amoy ng mga lumang libro at ang lalaking ito, nakatayo sa harap nagsusulat sa pisara. Ang kanyang boses ay puno ng passion habang ipinapaliwanag ang kagandahan ng human anatomy. Ang puso, sabi ng propesor sa alaalang iyon, ay hindi lang isang organo. Ito ang sentro ng buhay. Alagaan ninyo ito, hindi lang sa inyong mga pasyente, kundi pati na rin sa inyong mga sarili. Nanlamig ang buong katawan ni Maria. Ang pagtibok ng kanyang puso ay tila huminto. Ito si Mang Tomas, ang kanyang propesor, ang kanyang mentor, ang taong naniwala sa kanyang kakayahan bago pa man niya paniwalaan ang kanyang sarili. Ang taong tumulong sa kanya na makakuha ng scholarship para makapag-aral ng medisina. Anong vital signs niya? Tanong ni John na mabilis na lumapit sa kama. Blood pressure is dropping 80/50, heart rate 120, oxygen saturation at 85. Mabilis na sagot ng paramedic habang kinakabitan ng mga monitor ang pasyente. Nakatayo lang si Maria, tila napako sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili ay biglang gumuho. Ang nakaraan na pilit niyang tinatakbuhan ay narito nakahiga sa isang kama sa ER, nag-agaw buhay. Excuse me? Isang mayabang na boses ang narinig mula sa kanyang likuran. Dumating na si Dr. Ricardo, lumalakad na may kasamang aura ng kapangyarihan. Inis na tiningnan niya ang gulo sa paligid ng kama. Anong nangyayari dito? Bakit nagkakagulo kayo sa isang simpleng kaso ng anxiety attack? Sabi niya, habang tinatapunan lang ng isang mabilis na tingin ng pasyente. Hindi man lang niya binuksan ang chart na hawak ng paramedic. Suminghap si Maria. Anxiety attack. Ang cyanosis, ang mabilis na pagtibok ng puso, ang pagbaba ng presyon ng dugo. Lahat ng iyon ay sumisigaw ng isang malalang problema sa puso. Hindi ito anxiety attack. Ito ay isang medical emergency na nangangailangan ng agarang at tamang atensyon. Tumingin si Dr. Ricardo sa paligid at ang kanyang mga mata ay dumapo kay Maria. Hoy ikaw, sabi niya na itinuro si Maria gamit ang kanyang baba. Huwag kang tumunganga dyan. Kumuha ka ng pampakalma. Bigyan mo ng 5 miligramo ng Valium AV at ilipat niyo siya sa regular ward.
Masyado siyang matanda para umarte sa ER ko. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod na siya at nagsimulang maglakad palayo na parang isang basurahan lang ang kanyang tinalikuran. Naiwan si Maria na nakatitig sa papalayong likod ng doktor pagkatapos ay sa naghihingalong mukha ng kanyang minamahal na guro. Ang utos ni Dr. Ricardo ay hindi lang mali. Ito ay isang hatol ng kamatayan. Ang Valium ay lalong magpapabagal sa paghinga ng isang taong hirap ng huminga. Ang tahimik na tagamasid ay nasa isang sangangdaan. Manatili sa dilim at sundin ang isang utos na papatay sa taong minsan ay nagbigay sa kanya ng liwanag o humakbang palabas sa anino at harapin ang apoy na siguradong susunog sa kanya. Ang tunog ng monitor ng puso ni Mang Tomas ay bumibilis isang desperadong ritmo na humihingi ng tulong. At sa mga mata ni Maria, isang apoy na matagal nang natutulog ang nagsimulang magliyab. Nakatayo si Maria, ang mga paa ay tila bumaon sa sahig na linoleum. Ang utos ni Dr. Ricardo ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang malamig at nakamamatay na hatol. Kumuha ka ng pampakalma. Bigyan mo ng 5 miligramo ng Valium. Ang gamot na yon ay magiging lason para kay Mang Tomas. Ito ay magpapabagal sa kanyang respiratory drive. Ang huling bagay na kailangan ng isang taong ang mga baga ay nagpupumilit ng makakuha ng hangin. Ito ay pagkitil sa isang buhay na itinago sa ilalim ng isang medical order. Nakita niya si Aya na nanginginig na lumapit sa medicine cabinet, handang sundin ang utos. Si John naman ay abala sa pag-check ng ibang monitor. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala, ngunit hindi pagtutol. Walang sino man ang kumukwestiyon sa prinsipe ng ospital. "Sandali," sabi ni Maria. Ang kanyang boses ay mahina, halos isang bulong, ngunit sapat na para mapahinto si Aya. Napalingon ang batang nurse sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagtataka. Maging si John ay napatingin din. Bihira silang marinig na magsalita si Maria, lalo na para pigilan ang isang utos. Dahan-dahang lumapit si Maria sa kama, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa pasyente. Nakita niya ang mga senyales, mga maliliit na detalye na hindi napansin ng aroganteng doktor. Ang mga ugat sa leeg ni Mang Tomas ay namamaga, isang kondisyon na tinatawag na jugular vein distension. At kung titingnan mong mabuti ang kanyang trachea o ang tubo sa lalamunan ay bahagyang lumihis sa isang panig. Ang kanyang dibdib ay hindi pantay ang pag-angat sa bawat paghinga. Hindi ito atake sa puso. Hindi ito anxiety attack. Ito ay isang bagay na mas mapanganib. "Kuya John," sabi ni Maria, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Tumingin siya sa head nurse, sinusubukang iparating ang kanyang mensahe nang hindi direktang hinahamon ang awtoridad ni Dr. Ricardo. "Napansin niyo po ba ang deviated trachea at ang pamamaga ng ugat sa leeg at ang kawalan ng breath sounds sa kanang bahagi ng dibdib niya?" Kumunot ang noo ni John. Bilang isang bihasang nurse, naintindihan niya ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Ang mga ito ay mga textbook signs ng tension pneumothorax, isang kondisyon kung saan ang hangin ay nakukulong sa chest cavity, iniipit ang baga, at sa huli ang puso mismo. "Teka," sabi ni John at mabilis na kinuha ang kanyang stethoscope. Ipinatong niya ito sa kanang dibdib ni Mang Tomas. Katahimikan. Inilipat niya ito sa kaliwa. Mayroon siyang narinig na mahinang tunog ng paghinga. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Tama ka." Bago pa man sila makakilos, bumalik si Doktor Ricardo na may dalang isang cup ng kape. Nakita niya silang nakapalibot sa pasyente, hindi sinusunod ang kanyang utos. "Anong problema dito?" Iritableng tanong niya. "Bakit hindi pa ninyo binibigyan ng gamot ang pasyente? Naghihintay ako na mailipat siya para magamit na natin ang trauma buy." "Doktor." Nagsimulang magpaliwanag si John
na may halong pag-aalangan. May napansin po si Maria. Pinutol siya ni Dr. Ricardo sa isang tawa na walang saya. Si Maria ang pipi nating nurse ay may opinyon na pala ngayon. Tumingin siya kay Maria nang may paghamak. Ano ang sinabi mo sa kanila na mas magaling ka pa sa akin? Saan mo nakuha ang iyong medical degree sa isang kahon ng cereal? Ang mga ibang nurse ay napayuko, nahihiyang masaksihan ang pambabastos. Hindi na tinag si Maria. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Dr. Ricardo. "Doktor!" Sabi niya, ang kanyang boses ay matatag. Ang pasyente ay may mga sintomas ng tension pneumothorax. Kung bibigyan natin siya ng sedative, hihinto ang kanyang paghinga. Ang katahimikan sa ER ay naging mabigat. Isang simpleng nurse ang direktang sumalungat sa Chief of Trauma. Ang mukha ni Dr. Ricardo ay namula sa galit. Lumapit siya kay Maria hanggang sa halos magdikit ang kanilang mga mukha. "Makinig ka sa akin at makinig kang mabuti." Pabulong niyang sabi, ang bawat salita ay puno ng kamandag. "Isa ka lang hamak na nurse dito. Naglilinis ka ng arinola. Nagpapalit ka ng kumot. Hindi ka nagdi-diagnose ng pasyente, lalo na hindi mo kinu-question ang mga utos ko. Naiintindihan mo ba?" Hindi sumagot si Maria. Ang kanyang pananahimik ay lalong nagpagalit sa doktor. "Sumagot ka." Sigaw niya. Sa sandaling iyon, isang matinis at tuloy-tuloy na tunog ang pumuno sa buong silid mula sa cardiac monitor. Flatline. Ang puso ni Mang Tomas ay huminto. Code blue, sa Trauma Bay 2. Sigaw ni John at ang buong ER ay biglang nagkagulo. Ang mga nurse ay nagtakbuhan dala ang crash cart, isang metal na kariton na puno ng mga kagamitang pang-emergency. "Nawalan tayo ng pulso," sigaw ni Aya. Ang galit sa mukha ni Dr. Ricardo ay napalitan ng isang sabik na kislap. Ito ang kanyang mundo. Ang drama, ang kapangyarihang magdesisyon sa pagitan ng buhay at kamatayan. Simula ng CPR tambako. Utos niya, "Ako na ang bahala." Sa airway, habang sinisimulan ni John ang chest compression, si Dr. Ricardo naman ay abala sa paghahanda ng intubation kit. Ngunit si Maria ay nakatingin lang sa monitor at pagkatapos ay sa dibdib ni Mang Tomas. Alam niya, ang CPR ay hindi gagana. Ang puso ay hindi tumitibok, hindi dahil sa may problema ito, kundi dahil wala na itong espasyo para tumibok. Iniipit ito ng hangin na nakakulong sa loob. Hindi gagana ang CPR. Sabi niya halos para sa kanyang sarili. Narinig siya ni Dr. Ricardo. "Manahimik ka. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana tayo aabot sa ganito." Sigaw niya, sinisisi si Maria sa kaguluhan. Paddles, ihanda ang defibrillator charge to 200 joules. Iyon na, ang huling pako sa kabaong. Ang paggamit ng kuryente sa isang pusong hindi naman depektibo ay walang magagawa. Ito ay isang desperadong kilos ng isang doktor na ayaw aminin na nagkamali siya ng diagnosis. Kinuha ni Dr. Ricardo ang 2 paddles ng defibrillator. Ang metal ay kumislap sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng ER. "Clear!" Sigaw niya, isang babala para sa lahat na lumayo sa pasyente. Ang mundo para kay Maria ay tila bumagal. Nakita niya ang mga nanginginig na kamay ni Aya sa isang tabi. Nakita niya ang pawis sa noo ni John habang patuloy ito sa pag-compress. Nakita niya ang mayabang na mukha ni Dr. Ricardo na handa nang magpakawala ng kuryente sa dibdib ng kanyang mentor. At nakita niya ang mukha ni Mang Tomas, mapayapa, ngunit papalayo, na tinatawid na ang linya kung saan wala ng pagbabalik. Lahat ng kanyang pagsisikap na magtago, na manahimik na maging isang anino, lahat ay hahantong sa panonood sa pagkamatay ng isang taong nagbigay sa kanya ng pagkakataong mabuhay. Ang pamilya na sumira sa kanyang karera. Ang sakit ng nakaraan. Ang takot na muling mabigo. Lahat ng iyon ay biglang nawalan ng halaga kumpara sa isang buhay na nasa bingit ng kamatayan dahil sa ego ng isang tao.
Charge to 200 ready up. Anunsyo ng isang nurse. Itinaas ni Dr. Ricardo ang mga paddles handa nang idikit sa dibdib ni Mang Tomas. Nasa harapan ni Maria ang isang desisyon. Mananatili ba siyang isang anino ligtas sa dilim, ngunit may pasan na konsensya habang buhay? O hahakbang siya sa apoy, ilalantad ang kanyang sarili, at haharapin ang lahat ng kahihinatnan ng kanyang gagawin? Ang tahimik na tagamasid ay kailangang magpasya. Ngayon na, huwag. Ang isang salita ay pumunit sa kaguluhan, mas matalas pa sa tunog ng flatline monitor. Ito ay nagmula kay Maria. Hindi na ito isang bulong. Ito ay isang sigaw, isang utos na puno ng awtoridad na nagpatigil sa lahat pati na kay Dr. Ricardo na handa nang idikit ang mga paddles. Bumaling ang lahat ng mga mata sa kanya. Ang tahimik na nurse na laging nasa sulok ang anino na hindi nila pinapansin ay nakatayo ngayon. Sa gitna ng lahat ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Hindi ninyo siya pwedeng i-shock. Sabi ni Maria, ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may bigat na parang bato. Humarap siya kay Dr. Ricardo, walang bakas ng takot. Doktor, ang puso niya ay hindi tumitibok dahil iniipit ito ng hangin sa kanyang dibdib. Kung gagamitin ninyo ang defibrillator, magiging kuryente lang yon sa isang walang lamang espasyo. Papainitin ninyo ang kalamnan ng puso na wala namang depekto. Papatayin ninyo siya. Ang bawat salita ay tumama na parang sampal sa mukha ni Dr. Ricardo. Sa harap ng kanyang mga tauhan, sa gitna ng isang code blue, isang hamak na nurse ang nagtuturo sa kanya ng kanyang trabaho. Sino ka para sabihin sa akin yan? Nanggigigil na, sabi ni Ricardo, ang kanyang mukha ay kulay ube na sa galit at kahihiyan. Ako ang doktor dito. Ako ang hepe. At siya ang pasyente. Sagot ni Maria, itinuro si Mang Tomas. At mamamatay siya dahil sa ego mo. Iyon na ang huling salita na kayang tanggapin ni Dr. Ricardo. Ang kanyang profesional na pagpipigil ay tuluyang gumuho. Sa isang kisap mata, ang doktor na may pinag-aralan ay naging isang halimaw na puno ng galit. Sa isang malakas na sigaw na walang salita, itinulak niya si Maria ng buong lakas. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw nang tumama ang kanyang likod sa bakal na kabinet ng mga instrumento. Ang sakit ay kumalat sa kanyang gulugod at napaluhod siya sa sahig na wala ng hangin sa kanyang mga baga. Ang mga tray ng mga gamit ay nanginig at ilang piraso ng metal ang nahulog sa sahig na may kasamang matinis na kalansing. Ngunit hindi pa tapos si Dr. Ricardo. Ang kahihiyan niya ay naging purong karahasan. Hinablot niya ang isang stainless steel na palanggana na may lamang maruming tubig at mga gasa na may bahid ng dugo mula sa katatapos lang na isang minor procedure. Lumapit siya sa nakaluhod na si Maria at walang pag-aatubiling ibinuhos ang laman nito sa ulo niya. Ang malamig at maruming likido ay dumaloy sa kanyang buhok, sa kanyang muka at tumulo sa kanyang uniforme. Ang amoy ng dugo at antiseptiko ay biglang naging personal, isang simbolo ng kanyang pagkadusta. Kilalanin mo ang lugar mo, basura. Sigaw ni Dr. Ricardo. Ang kanyang boses ay basag sa galit. Bawat laway na tumalsik mula sa kanyang bibig ay parang lason. Ang buong emergency room ay napuno ng isang nakabibinging katahimikan. Huminto si John sa pag-CPR. Napahawak si Aya sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Maging ang mga pasyente sa ibang cubicle ay natahimik. Nakita nila ang isang doktor, isang tagapagligtas ng buhay na ginawang basahan ng isang tao. Inaasahan ng lahat na iiyak si Maria. Inaasahan nilang tatakbo siya palabas puno ng hiya at sakit. Iyon ang gagawin ng sinumang normal na tao. Ngunit nang dahan-dahang iangat ni Maria ang kanyang ulo, ang kanyang basang buhok, ay dumidikit sa kanyang muka. Wala silang nakitang luha. Wala silang nakitang takot. Ang nakita nila sa kanyang mga mata
ay isang bagay na mas malamig pa sa bakal, isang kalmadong apoy ng determinasyon. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang bawat kilos niya ay kontrolado. Hindi niya pinansin ang kanyang basang damit o ang mga matang nakatitig sa kanya. Ang babaeng tumayo ay hindi na ang tahimik na anino. Iba na siya. Naglakad siya, hindi palayo, kundi papunta sa crash cart. Ang kanyang mga hakbang ay tiyak. Walang pag-aalinlangan. Binuksan niya ang isang drawer at kinuha ang isang 14 na gauge angiocath needle, isang mahaba at makapal na karayom na ginagamit para sa mga emergency. Anong ginagawa mo? Naguguluhang tanong ni Doktor. Ricardo na tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Hindi siya pinansin ni Maria. Lumakad siya pabalik sa kama ni Mang Tomas, dumaan sa tabi ni Dr. Ricardo na parang hindi ito umiiral. Kuya John, sabi niya sa head nurse, ang kanyang boses ay matatag. Ituloy mo ang pagbibilang. Lumuhod si Maria sa tabi ng kama. Ginamit niya ang kanyang mga daliri para mahanap ang tamang pwesto, ang pangalawang intercostal space sa mid-clavicular line, isang lugar na alam niya sa puso't isipan. Hawakan ninyo siya. Utos niya at walang tanong na sumunod ang dalawang nurse. Tumingin siya sa monitor. Flatline pa rin. Mayroon na lang siyang ilang segundo. Sa isang mabilis, ngunit tiyak na kilos, itinusok niya ang karayom sa dibdib ni Mang Tomas. Isang natatanging tunog ng sumisingaw na hangin ang narinig sa buong silid, ang tunog ng presyo na biglang nakalaya. Ang dibdib ni Mang Tomas na kanina ay hindi gumagalaw, ay bahagyang umangat. Sa monitor, isang tuldok ng liwanag ang kumurap. Isang beses, beep! Sinundan ito ng isa pa, beep! Beep! At pagkatapos isang regular na ritmo, beep, 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 beep. Sinus rhythm, bulong ni John, hindi makapaniwala. Bumalik ang pulso niya. Buhay si Mang Tomas. Huminga ng malalim si Maria at inalis ang kanyang mga kamay. Nilingon niya si Dr. Ricardo na nakatayo roon ang kanyang bibig. Ay bahagyang nakabuka ang kanyang muka. Ay pinaghalong gulat, galit at ganap na pagkatalo. Sa sandaling iyon, isang malakas at makapangyarihang boses ang bumasag sa kanilang paligid. Anong ibig sabihin ng kaguluhang ito? Sa may pintuan ng trauma, bay nakatayo si Don Andres, ang ama ni Ricardo, at ang chairman ng buong St. Jude's Medical Center. Ang kanyang mamahaling suit ay walang gusot, at ang kanyang mga mata ay matalim na parang sa isang agila. Sinusuri ang eksena ang kanyang anak, na tila natalo ang babaeng nurse na basang-basa, at may hawak na karayom at ang monitor ng puso na nagpapakita ng isang himala. Ang kanyang tingin ay dumapo kay Maria at ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng yelong galit. Security! Sigaw ni Don Andres. Dalhin ang babaeng yan palabas ng ospital ko. Ang security office ng St. Jude's ay isang maliit at malamig na kwarto na walang bintana. Ang tanging palamuti sa kulay abong pader ay ang logo ng ospital at isang one-way mirror na alam ni Maria ay para sa pagmamanman. Ang hangin ay mabigat at halos hindi gumagalaw, isang malaking kaibahan sa magulong ER na ilang metro lang ang layo. Dito ang katahimikan ay hindi nagbibigay ng kapayapaan. Ito ay isang sandata, isang paraan para iparamdam sa isang tao na siya ay nag-iisa at walang kapangyarihan. Nakaupo si Maria sa isang matigas na upuang bakal, ang kanyang basang uniforme ay nanlalamig at dumidikit sa kanyang balat. Wala na ang karayom sa kanyang kamay. Ang tanging dala niya na lang ay ang alaala ng pagkadusta at ang bigat ng mga tingin na ipinukol sa kanya habang kinakaladkad siya ng dalawang security guard papalayo sa trauma bay. Bumukas ang pinto at pumasok si Don Andres. Hindi na siya sumisigaw. Mas nakakatakot siya kapag kalmado. Ang kanyang mukha ay parang isang maskarang gawa sa bato at ang kanyang mga mata ay walang emosyon na parang isang buwitreng tinitingnan ang kanyang biktima.
Sumunod sa kanya ang isang abogadong nakasuot ng mamahaling suit. Umupo si Don Andres sa tapat ni Maria sa kabilang panig ng metal na mesa. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw nito. Ang kanyang mga daliri ay magkakakrus. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo, Hija? Nagsimula siya, ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may lamig ng yelo. Hindi niya hinintay ang sagot. Sinira mo ang reputasyon ng anak ko. Inatake mo siya sa harap ng kanyang mga tauhan at nagpanggap kang isang doktor na isang krimen. Hindi umimik si Maria. Tiningnan niya lang ng diretso si Don Andres, sinusuri ito. Nakita niya ang bahagyang panginginig sa kanang kamay nito, isang senyales ng suppressed rage. Nakita niya ang pagod sa ilalim ng mga mata nito, ang pagod ng isang taong sanay na ayusin ang mga gulo ng kanyang anak. Heto ang mangyayari. Pagpapatuloy ni Don Andres na parang nagbabasa ng isang hatol. Sasampahan ka namin ng kasong assault. Sasampahan ka namin ng kasong medical malpractice at illegal practice of medicine. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakatapak sa kahit anong ospital sa buong Pilipinas. At dahil wala kang pera, mabubulok ka sa kulungan habang binabayaran mo ang utang mo sa amin habang buhay. Ang bawat salita ay binitiwan na parang isang martilyo dinisenyo para durugin ang kanyang diwa. Ngunit hindi yumuko si Maria, hindi siya umiyak. Ang katahimikan niya ay tila mas lalong nagpainis kay Don Andres na sanay sa mga taong nagmamakaawa sa kanyang harapan. Wala ka bang sasabihin? Tanong nito, ang pagtitimpi ay unti-unting nawawala. Walang pagmamakaawa, walang paghingi ng tawad. May karapatan po ba ako sa isang tawag sa telepono? Tanong ni Maria, ang kanyang boses ay pantay at walang panginginig. Isang mapaklang tawa ang kumawala. Kay Don Andres, isang tawag. At sino naman ang tatawagan mo? Ang nanay mo sa probinsya para ipaalam na makukulong ka o baka isang murang abogado mula sa rekto. Bigyan ninyo siya ng telepono. Utos ni Don Andres sa guard na nakatayo sa may pinto. Inilapag ng guard ang isang lumang landline phone sa mesa. Kinuha ito ni Maria. Ang kanyang mga daliri na kanina lang ay nagligtas ng isang buhay nang may perpektong katiyakan ay hindi nanginginig habang pinipindot niya ang mga numerong matagal nang nakakabisado sa kanyang isipan. Isang beses, nagring. 2. Sa pangatlo, may sumagot. Hello. Isang malalim at may awtoridad na boses ang narinig mula sa kabilang linya. Dr. Salvador? Sabi ni Maria, at sa pagbanggit pa lang ng pangalan, isang bahagyang pagbabago ang nakita sa mukha ni Don Andres, isang kislap ng pagkilala at marahil isang patak ng pangamba. Ako po ito, si Maria. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. Maria, nasaan ka? Matagal na kitang hinahanap. Nasa St. Jude's Medical Center po ako. Sa security office, simpleng sagot niya. Kailangan ko po ng tulong. Huwag kang aalis dyan. Papunta na ako. Sabi ng boses bago naputol ang linya. Ibinaba ni Maria ang telepono. Ang ekspresyon ni Don Andres ay nagbago mula sa pagiging arogante patungo sa pagiging maingat. Salvador, anong kinalaman ng dating health secretary dito? Bago pa man makasagot si Maria, ang pinto ng opisina ay bumukas ng malakas. Hindi ito kinatok. Pumasok ang isang lalaking nasa mga 70, ang edad matangkad, nakasuot ng simpleng barong, ngunit may tindig na nagpapakita ng kapangyarihan at hindi matitinag na integridad. Ang kanyang puting buhok ay nagsusuklay pa atras at ang kanyang mga mata sa likod ng salamin ay matalas. Ito si Dr. Salvador Reyes, isang pangalan na iginagalang at kinatatakutan sa mundo ng medisina at politika. Ang mga security guard ay napaatras, maging ang abogado ni Don Andres ay tila nawalan ng sasabihin. Andres, sabi ni Dr. Salvador, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng isang bagyo.
Hindi niya tiningnan si Maria. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Don Andres. Narinig ko na mayroon kang problema sa isa sa mga pinakamagaling na doktor na kilala ko. Tumayo si Don Andres, sinusubukang pantayan ang awtoridad na dala ng bagong dating. Salvador, ito ay pribadong usapin sa aking ospital. Wala kang jurisdiksyon dito. Isang maliit at mapait na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Dr. Salvador. Ang bawat ospital sa bansang ito na may lisensya ay nasa ilalim pa rin ng Batas Andres. At bilang isang mamamayan at dating kalihim ng kagawaran, may malaki akong interes kapag ang isang buhay ay halos mamatay dahil sa kapabayaan ng isang doktor. Nanigas si Don Andres. Isang nurse ang umatake sa anak ko. Ang nurse na tinutukoy mo. Sagot ni Dr. Salvador sa wakas ay lumingon kay Maria na may bahagyang pagtango ay ang taong nagsagawa ng isang emergency needle thoracostomy para iligtas ang pasyenteng hindi na-diagnose ng tama ng anak mo. Mayroon akong kopya ng buong insidente mula sa salaysay ng head nurse. Sa tingin ko, ang board of directors at ang media ay magiging interesadong malaman kung bakit muntik nang mamatay ang isang pasyente sa kamay ng iyong chief of trauma. Ang kulay sa mukha ni Don Andres ay unti-unting nawala. Ang mga baraha ay biglang bumaliktad. Ang sitwasyon ay hindi na tungkol sa isang nurse na nanakit ng doktor, kundi tungkol sa isang doktor na nagkamali at isang bayaning sumalba sa sitwasyon. Palabasin mo siya, utos ni Dr. Salvador sa mga guard na tila siya ang may-ari ng lugar. Ngayon din, nag-aalangang tumingin ang mga guard kay Don Andres na nakatayo roon, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Sa isang mabagal at nanggigigil na pagtango, sumuko siya. Hindi pa tayo tapos. Pabulong na banta ni Don Andres kay Maria. Habang dumadaan ito sa kanyang harapan, sinusundan ni Dr. Salvador. Nang makalabas sila sa malamig na opisina at bumalik sa maingay na pasilyo ng ospital, huminga ng malalim si Maria. Ang hangin ay hindi pa naging ganito kasariwa. Salamat po, Doktor, sabi niya kay Dr. Salvador nang makalabas na sila sa entrance ng ospital kung saan naghihintay ang kotse nito. Huminto si Dr. Salvador at humarap sa kanya. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang pasasalamat ay darating mamaya. Sa ngayon, kailangan mong maging handa. Handa para saan po? Maria, sabi ni Dr. Salvador habang tinitingnan ang dambuhalang gusali ng St. Jude's na tila isang kaharian. Sinugatan mo ang pride ng isang hari. Hindi niya ito palalampasin. Gagamitin niya ang lahat ng kanyang pera, koneksyon at kapangyarihan para sirain ka. Ipipinta ka niya bilang isang kontrabida, isang baliw na nurse na mapanganib. Nagsisimula pa lang ang laban at hindi titigil ang isang tulad ni Andres hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Tumingin si Maria sa kanyang mentor pagkatapos ay sa ospital kung saan ang kanyang nakaraan at hinaharap ay biglang nagbanggaan. Alam niyang tama si Dr. Salvador. Hindi ito ang katapusan. Ito ay simula pa lamang ng isang digmaan. Ang bahay ni Dr. Salvador ay isang santuwaryo ng katahimikan sa gitna ng magulong lungsod. Malayo sa amoy ng antiseptiko, ang hangin dito ay amoy ng mga lumang libro at sariwang kape. Nakaupo si Maria sa isang malambot na silyang katad. Sa malawak na aklatan ng doktor, hawak ang isang mainit na tasa ng tsa. Nakasuot na siya ngayon ng malinis at tuyong damit, isang simpleng blusa at pantalon na ipinahiram sa kanya ng kasambahay ni Dr. Salvador. Ngunit ang init ng tsa at ang ginhawa ng damit ay hindi sapat para alisin ang lamig na dulot ng takot at kawalan ng katiyakan. Sa loob ng 5 taon, Maria, tinangka kong hanapin ka, sabi ni Dr. Salvador habang naupo ito sa silyang nasa tapat niya. Inalis niya ang kanyang salamin at marahang pinunasan ito. Pagkatapos ng nangyari sa probinsya sa kaso ng pamilya de Villanueva, bigla ka na lang naglaho na parang bula. Yumuko si Maria, ang alaala ay masakit pa rin. 5 taon na ang nakalipas
Siya ay isang brilliant na batang surgeon sa isang pampublikong ospital. Isang gabi, isang emergency operation ang isinagawa niya sa anak ng isang makapangyarihang pamilya. Namatay ang pasyente sa operating table, hindi dahil sa kanyang pagkakamali, kundi dahil sa depektibong ventilator machine na paulit-ulit ng inireklamo ng ospital. Ngunit kailangan ng masisisi. Ginamit ng pamilya De Villa ang kanilang impluensya para idiin siya. Tinanggalan siya ng lisensya, dinungisan ang kanyang pangalan para protektahan ang kanyang pamilya mula sa gulo na wala siya tinakbuhan ang kanyang pangarap at pagkatao. Wala po akong pagpipilian noon, Doktor. Mahinang sabi ni Maria. Masyado silang makapangyarihan. Katulad ni Andres na, maring sabi ni Dr. Salvador. Ang mga taong tulad nila ay iisa lang ang paraan ng pag-iisip. Naniniwala sila na ang kanilang pera ay kayang bilhin ang lahat, pati na ang katotohanan. Ibinaba ni Dr. Salvador ang isang makapal na folder sa mesang nasa pagitan nila. Binuksan niya ito. Ang laman ay mga news clippings, legal documents, at mga medical reports na may mga salitang settled out of court at non-disclosure agreement na nakatatak. Matagal ko nang pinaghihinalaan ang pamamalakad sa St. Jude's, paliwanag ni Dr. Salvador. Si Ricardo ay hindi kasing galing ng kanyang ama. Marami siyang pagkakamali ngunit laging nalilinis ang mga ito. Ang mga kasong ito, itinuro niya ang mga papel ay mga pamilyang binayaran para manahimik. Isang pasyenteng namatay dahil sa maling dosage ng gamot. Isang maling binti ang naputol sa isang operasyon. Lahat ay tinabunan ng pera ni Andres. Nanlaki ang mga mata ni Maria habang tinitingnan ang mga dokumento. Ang kwento ay paulit-ulit. Isang pattern ng kapabayaan at cover-up. Kung mayroon po tayong ganito, hindi ba sapat na ito para magsampa ng kaso? Umiling si Dr. Salvador. Ito ay mga pahiwatig lang, Maria. Mga anino sa pader. Sasabihin ng mga abogado ni Andres na ito ay mga isolated cases na naayos na. Ang kailangan natin ay isang bagay na hindi nila maitatanggi. Isang bagay mula sa loob. Isang patunay na ang mga pagkakamali ni Ricardo ay hindi lang aksidente, kundi isang sistematikong pagtatakip na inauthorize mismo ni Don Andres. Napaisip si Maria. Binalikan niya ang mga bulong-bulungan na naririnig niya sa mga pasilyo ng St. Jude's sa loob ng 3 buwan niyang paninilbihan. Ang mga takot na tingin ng mga nurse kapag si Dr. Ricardo ang naka-duty. Ang mga pabulong na kwento tungkol sa mga near misses at mabuting swerte na lang daw. At pagkatapos isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Isang pag-uusap na narinig niya sa pagitan ni John at isang matandang nurse na magre-retiro na. Ang lahat ng kasalanan ni Sir Ricardo, nakasulat lahat yan sa itim na notebook ni Nurse Adela. Sabi noon ng matandang nurse. Bago siya namatay, sinabi niya sa akin na iyon daw ang kanyang insurance kung sakaling balikan siya ng mga Andres. Ang itim na notebook bulong ni Maria, napatingin sa kanya si Dr. Salvador. Anong sabi mo? Meron pong usap-usapan sa mga nurse ang paliwanag ni Maria. Tungkol sa isang itim na notebook. Ito raw ay pag-aari ni Nurse Adela, ang dating head nurse ng ER na namatay sa cancer noong 1 taon. Sinasabi na isinulat niya roon ang lahat ng detalye ng bawat kapalpakan ni Dr. Ricardo na nasaksihan niya ang petsa, ang pangalan ng pasyente, ang pagkakamali, at kung paano ito itinago. Ang mga mata ni Dr. Salvador ay nagkislap. Isang logbook. Isang pisikal na ebidensya. Kung totoo yan, Maria, iyan na ang sandatang kailangan natin. Iyan ang magpapatunay na may pattern at may personal na kaalaman ang mga nasa loob. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang cellphone ni Maria. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan siyang sagutin ito, ngunit tumango si Dr. Salvador. Hello. Maria, si John ito. Sabi ng pabulong na boses mula sa kabilang linya. Halatang nag-iingat ito. Okay ka lang ba? Nag-aalala kami sa'yo.
Okay lang ako, Kuya John. Salamat sa pagtawag. Makinig ka. Mabilis na sabi ni John. Nagkakagulo dito. Nagpatawag ng emergency meeting si Don Andres. Sa lahat ng staff ng ER, binalaan niya kami. Sino mang makipag-usap sa'yo o sa media ay tatanggalin sa trabaho. At may isa pa. Ano yon? Pinapalinis niya ang opisina ni Nurse Adela. Matagal na yung nakalak mula nang mamatay siya. Ngayon bigla nilang ipinalilinis. Naririnig ko silang pinag-uusapan na itatapon na raw ang lahat ng lumang gamit doon. Maria, kung totoo ang tungkol sa notebook, baka ito na ang pagkakataon nilang itapon yon ng tuluyan. Nanlamig ang dugo ni Maria. Tama si John. Ito na ang kanilang pagtatangka na burahin ang huling piraso ng ebidensya. Kuya John, totoo ba ang tungkol sa notebook ang tanong ni Maria? Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Oo mo, sa wakas ay inamin ni John. Totoo yon. Nakita ko siyang nagsusulat doon dati. Pagkatapos ng bawat insidente isusulat niya. Itinago niya iyon sa isang secret compartment sa ilalim ng kanyang lumang metal na desk sa opisina niya. Maria, kailangan ninyong makuha yon bago nila makuha. Salamat, Kuya John. Mag-iingat ka. Ibinaba ni Maria ang telepono. Humarap siya kay Dr. Salvador, ang kanyang muka ay puno ng determinasyon. Kailangan nating bumalik doon, Doktor. Sabi niya. Hindi ka pwedeng bumalik doon, Maria. Hinahanap ka na nila. Masyadong mapanganib. Ako lang ang nakakaalam kung paano kumilos sa loob ng ospital na yon nang hindi napapansin. Giit ni Maria. Alam ko ang mga pasilyo, ang mga oras ng pag-iikot ng mga guard, ang mga blind spot ng mga CCTV. Sa loob ng 3 buwan, ang pagiging anino ang naging sandata ko. Ngayon, gagamitin ko ito. Tinitigan ni Dr. Salvador si Maria. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito. Hindi na ito ang babaeng tumatakbo mula sa nakaraan. Ito na ang babaeng handang harapin ang mga halimaw para bawiin ang kanyang kinabukasan. Kung gagawin mo ito, sabi ni Dr. Salvador, ang kanyang boses ay seryoso. Kailangan mong maging mas maingat kaysa dati. Hindi lang trabaho ang nakataya dito. Buhay mo na. Tumango si Maria. Ang plano ay nabubuo na sa kanyang isipan. Isang mapanganib na plano, ngunit ito lang ang kanilang tanging pag-asa. Kailangan niyang bumalik sa pugad ng leon, hindi para magtago, kundi para magnakaw ng katotohanan na siyang magpapalaya sa kanilang lahat. Ang gabi ay nagbigay ng ibang mukha sa St. Jude's Medical Center. Kung sa umaga ito ay isang abalang sentro ng pag-asa, sa gabi, ito ay isang tahimik na kuta kung saan ang bawat anino ay tila may itinatagong lihim. Ang mga pasilyo na kanina'y puno ng mga nagmamadaling yapak ay halos wala ng laman, at ang tanging maririnig ay ang malayong ugong ng mga bentilador at ang paminsan-minsang tawag sa intercom. Sa gitna ng katahimikang ito, isang anino ang gumagalaw ng may layunin. Si Maria na nakasuot ng maluwag at kulay abong uniforme ng janitor ay hindi na ang nurse na kilala nila. Ang kanyang buhok ay nakatago sa ilalim ng isang itim na bonnet at ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng anino. Ang amoy ng panlinis sa kanyang damit ay ang kanyang perpektong balatkayo. Gumagalaw siya hindi tulad ng isang nurse, kundi tulad ng isang mangangaso pamilyar sa bawat sulok, sa bawat blind spot ng CCTV camera na matagal na niyang pinag-aralan. Ang kanyang target ang opisina ni Nurse Adela na nasa 2 palapag sa loob ng administrative wing. Ngunit ang daan ay hindi madali. Mula sa bintana ng 2 palapag, nakita niya ang pagbabago. Ang mga luma at palakaibigang security guard ng ospital ay napalitan. Sa lobby, 4 na lalaking nakaitim na suit ang nakatayo, ang kanilang mga tindig ay alerto at propesyonal. Mayroon silang mga earpiece at ang kanilang mga mata ay malalamig sinusuri ang bawat gumagalaw. Ito ang mga asong bantay na inupahan ni Don Andres. Mga bagong security. Bulong niya sa maliit na earpiece na halos hindi makita sa kanyang tainga.
Sa kabilang linya sa loob ng kanyang kotse na nakaparada, ilang blok ang layo si Dr. Salvador ay nakikinig. "Mag-ingat ka, Maria," sagot ng boses ni Dr. Salvador. Hindi sila mga ordinaryong guard. Ang mga yan ay hindi mag-aatubiling saktan ka. Nagpatuloy si Maria gamit ang mga service hallways na para sa mga staff. Habang papalapit siya sa service elevator, isang malakas na yabag ang kanyang narinig. Mabilis siyang pumasok sa isang madilim na sulok sa likod ng malalaking basurahan. Ng linen pinipigil ang kanyang hininga. Dumaan ang isa sa mga bagong guard, ang kanyang mga mata ay gumagala. Huminto ito, tila may naramdaman. Ang puso ni Maria ay dumadagundong sa kanyang dibdib, ngunit ang kanyang katawan ay nanatiling hindi gumagalaw. Pagkatapos ng ilang segundo na parang isang oras nagpatuloy sa paglalakad ang guard, nakahinga siya ng maluwag, ngunit may panibagong problema. Ang service elevator na patungo sa administrative wing ay binabantayan ng 2 pang guard. Imposibleng makalapit siya nang hindi napapansin. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-type ng isang maikling mensahe. "Kailangan ko ng diversion. Ngayon na." Ipinadala niya ito kay Aya. Ilang sandali lang, mula sa kabilang dulo ng pasilyo, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Sinundan ito ng tunog ng mga nababasag na bote at nagkalat na mga gamit. "Naku po, pasensya na." Isang pamilyar na boses ang sumigaw, puno ng pagkataranta. Ang 2 guard ay mabilis na nagkatinginan at nagmamadaling tumakbo patungo sa pinanggalingan ng gulo. Nakita nila si Aya na napaluhod sa sahig sa gitna ng nagkalat na mga bote ng gamot syringe at basang sahig dahil sa natapong kape mula sa isang tray. "Anong nangyari dito?" sigaw ng isang guard. "Pasensya na po talaga. Nadulas po ako. Naku, lagot ako kay ma'am." Umiiyak na paliwanag ni Aya, ginagampanan ng kanyang papel ng perpekto. Habang ang atensyon ng mga guard ay nakatuon kay Aya, iyon na ang pagkakataon ni Maria. Mabilis at tahimik tumakbo siya papasok sa bakanting service elevator. Bago pa man sumara ang pinto, nagtama ang kanilang mga mata ni Aya. Isang mabilis na pagtango ng pasasalamat mula kay Maria. Isang tingin ng pag-aalala at pag-asa mula sa batang nurse. Pagkatapos sumara na ang pinto, nasa 3 palapag na siya. Ang administrative wing ay tahimik na parang isang libingan. Ang sahig ay nakakarpet sinasipsip ang bawat tunog ng kanyang mga yapak. Natagpuan niya ang pinto. Adela Cruz, head nurse ER, deceased. Nakalak ito. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang set ng mga manipis na metal pick, isang kasanayang natutunan niya hindi sa ospital, kundi mula sa panonood ng mga lumang pelikula at sa desperasyon. Pagkatapos ng ilang minutong puno ng tensyon, isang mahinang click ang narinig niya. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob. Pumasok siya at isinara ang pinto ng walang tunog. Ang opisina ay madilim at puno ng alikabok. Ang amoy ay pinaghalong luma at nakasarang hangin. Ang mga gamit ni Nurse Adela ay naroon pa rin na parang nagyelo sa oras. May isang larawan niya kasama ang kanyang pamilya, isang nalantang halaman, sa paso at mga tumpok ng mga lumang papeles. Hindi nagsayang ng oras si Maria. Lumuhod siya sa tabi ng lumang metal na desk tulad ng sinabi ni John. Sinimulan niyang kapain ang ilalim nito at naramdaman niya ito, isang maliit na nakausling kahoy na hindi bahagi ng orihinal na disenyo. Isang secret compartment. Ngunit nang buksan niya ito, wala siyang nakitang notebook. Ang laman nito ay alikabok lamang. Imposible! Bulong niya sa sarili. Hinalughog niya ang buong opisina. Bawat drawer, bawat kahon, sa likod ng mga cabinet. Ngunit wala. Ang itim na notebook ay hindi naroon. Napaupo siya sa silya, ang pag-asa ay unti-unting nawawala. Ginamit niya ang lahat ng lakas ng loob para makarating dito para lang mabigo. Napatingin siya sa paligid. Anong klaseng tao si Nurse Adela Bass? Sa ayos ng kanyang opisina, siya ay metikuloso, maingat at medyo paranoid.
Itatago ba ng isang taong tulad niya ang isang napakahalagang bagay sa isang lugar na madaling maiugnay sa kanya? Hindi. Hindi niya ito itatago sa kanyang sariling opisina. Saan niya ito itatago? Sa isang lugar na ligtas dahil ito ay nakalimutan na. Isang lugar na puno ng mga lumang kwento at inabando ng mga lihim. Biglang tumayo si Maria. Alam na niya. Ang Basement Archives, ang lugar kung saan itinatambak ang mga medical records na may 10 taon na ang tanda bago pa man maging fully digital ang sistema ng ospital. Walang sino man ang pumupunta roon. Mabilis siyang lumabas ng opisina at bumalik sa service elevator pababa sa basement. Ang Basement Archives ay kabaligtaran ng marangyang opisina ni Don Andres. Ito ay madilim, maalinsangan at amoy ng nabubulok na papel. Isang mahinang ilaw na kumukurap-kurap ang nagbibigay ng liwanag sa makikitid na pasilyo sa pagitan ng matataas na metal na estante na puno ng mga lumang karton at folder. Gamit ang flashlight ng kanyang telepono, sinimulan niyang hanapin ang mga kahon na may markang ER admitted records kasunod ng mga taon kung kailan pinakaaktibo si Nurse Adela. Ang alikabok ay makapal at ang bawat paggalaw niya ay nagiiwan ng bakas. Natagpuan niya ang isang seksyon na may pangalan ni Nurse Adela. Ito ang kanyang mga personal na kahon ng mga lumang papeles. Puno ng pag-asa binuksan niya ang isa. Laman mga lumang schedule, mga memo, mga performance review. Binuksan niya ang isa pa. Mga lumang inventory list. Nasa pangatlong kahon na siya, halos mawalan na ng pag-asa nang may makita siyang kakaiba sa ilalim ng mga tumpok ng bond paper. Isang maliit itim, leather-bound na notebook. Ang puso niya ay lumundag. Ito na. Habang dahan-dahan niyang inaabot ito, isang nakatutulig na kalabog ang yumanig sa buong silid. Ang mabigat na metal na pinto ng archives ay bumagsak at nagsara. Isang malakas na click. Ang narinig ang tunog ng isang deadbolt na isinasara mula sa labas. Napatayo si Maria, ang notebook ay hawak na ngayon sa kanyang nanginginig na kamay. Tumakbo siya papunta sa pinto at sinubukang buksan ito. Nakalock. Tumingin siya sa maliit na bintanang may reinforced wire glass. Isang mukha ang dahan-dahang lumitaw mula sa dilim sa kabilang panig. Hindi ito mukha ng isang security guard. Ito ay ang mukha ni Dr. Ricardo. Sa kanyang mga labi, isang ngiting tagumpay na nakakakilabot. Nakulong siya. Ang ngiti sa mukha ni Dr. Ricardo na nakikita sa pamamagitan ng maruming salamin ng pinto ay ang ngiti ng isang mandaragit na sigurado na sa kanyang huli. Ang mahinang ilaw mula sa pasilyo sa labas ay nagbigay sa kanyang mga mata ng isang nakakatakot na kislap. Ang basement na kanina'y tahimik lang ay biglang naging isang bitag. Naghahanap ka ba nito? Tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay mahinahon at puno ng panunuya habang ipinapakita ang isang maliit na susi. Alam mo, Maria, dapat mas binilisan mo. Nagtaka ako kung bakit biglang nagka-interes ang ama ko sa mga lumang gamit ni Adela. Naisip ko, ano kaya ang hinahanap niya? At pagkatapos, naalala ko ang mga bulong-bulungan tungkol sa kanyang maliit na itim na aklat. Lumapit si Maria sa pinto. Ang notebook ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay na tila isang kalasag. Paano mo nalaman na nandito ako? Isang mapaklang tawa ang sagot ni Ricardo. Simple lang, pinasundan kita. Mula pa kaninang umaga. Ang guard na nakakita sa diversion ni Aya ay hindi talaga nalinlang. Nagpanggap lang siya. Nakita ka naming pumasok sa elevator. Hinintay lang namin na ikaw mismo ang magturo sa amin kung nasaan ang kayamanang hinahanap namin. Isang malamig na takot ang gumapang sa likod ni Maria. Hindi siya ang mangangaso. Siya pala ang sinasagpang. Hindi ka na makakaalis dyan. Pagpapatuloy ni Ricardo, ang kanyang mukha ay naging seryoso. Walang nakakaalam na nandito ka maliban sa akin at sa mga taong pinagkakatiwalaan ko. Maari kitang iwan dito
para mamatay sa gutom o para mapabilis ang lahat. Itinaas niya ang isang bagay na kumikinang isang malaking syringe na puno ng isang malinaw na likido. Potassium chloride, mabilis lang, atake sa puso, walang bakas, isang trahedya, isang nurse na may problema, sa isip nagtago sa basement at inatake sa puso dahil sa stress. Ang bawat salita ay isang banta, isang detalyadong plano ng pagpatay. Napagtanto ni Maria, nakaharap niya ang isang taong handang gawin ang lahat para protektahan ang kanyang mga kasinungalingan. Bakit, Ricardo? Tanong ni Maria, sinusubukang patagalin ang usapan habang ang kanyang isip ay desperadong naghahanap ng paraan para makatakas. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Dahil ba sa takot na malaman ng lahat na hindi ka perpekto? Ang tanong ay tumama sa isang ugat. Ang nangiti ni Ricardo ay nawala, napalitan ng isang anyo ng galit at sakit. Hindi mo alam ang pakiramdam. Sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Hindi mo alam kung paano mabuhay sa anino ng isang alamat. Si Don Andres ang dakilang doktor. Mula pagkabata, bawat kilos ko, bawat grado ko, bawat desisyon ko ikinukumpara sa kanya. Ang isang pagkakamali para sa akin ay isang kasalanan na katumbas ng 10 pagkakamali ng iba. Kaya oo, nagkamali ako. Tao lang ako. Ngunit ang mga pagkakamaling iyon, hindi nila ako binibig-defining. Ako pa rin si Dr. Ricardo Andres. Hindi mahinahong sagot ni Maria. Ang mga pagkakamali ay hindi ang nagbibigay kahulugan sa'yo. Ang pagtatakip sa mga ito ang gumagawa niyan. Ang pagbabayad sa mga pamilya para manahimik ang pagsisisi sa iba, ang pagpapatay sa mga taong naglalantad ng katotohanan, iyan ang tunay na ikaw. Manahimik ka. Sigaw ni Ricardo, inilabas niya ang susi at isinuksok sa lock. Ang plano niyang patayin si Maria. Nang tahimik ay nawala, napalitan ng pagnanasang patahimikin siya gamit ang kanyang sariling mga kamay. Habang umiikot ang susi sa lock, si Maria ay kumilos. Hindi siya nagpanik. Ang kanyang isip na sinanay, sa mga sitwasyong may mataas na presyon, ay nag-isip ng mabilis. Nakita niya ang isang makapal at kalawanging tubo ng tubig na tumatakbo sa gilid ng pader. Sa tabi nito, isang piraso ng bakal, isang sirang bracket mula sa isa sa mga estante. Kinuha niya ang bakal. Habang naririnig niya ang pag-click ng lock, ipinasok niya ang dulo ng bakal sa siwang, sa pagitan ng pinto at ng hamba, malapit sa electronic strike plate ng lock. Bumukas ang pinto. Pumasok si Ricardo, ang kanyang mga mata. Ay nanlilisik ang syringe, ay hawak na parang isang punyal. Sa sandaling iyon, ibinuhos ni Maria ang kanyang buong bigat sa bakal na hawak niya, ginagamit itong isang lever. Isang malakas na tunog ng nabaling metal ang narinig. Ang electronic lock ay nasira. Hindi ito ganap na nawasak, ngunit sapat na para hindi na ito maisara muli ng maayos. Nagulat si Ricardo sa ginawa niya. Sa pagka-distract nito, yon na ang pagkakataon ni Maria. Hindi niya ito inatake. Tumakbo siya. Ngunit hinarangan siya ni Ricardo. Hinawakan siya nito ng mahigpit sa braso. Saan ka pupunta? Nanggigigil niyang sabi. Itinaas niya ang syringe. Si Maria ay hindi lumaban gamit ang lakas. Lumaban siya gamit ang kaalaman. Sa isang mabilis na kilos, ginamit niya ang kanyang kabilang kamay para pindutin ng mariin ang isang partikular na punto sa ilalim ng pulso ni Ricardo, ang radial nerve. Isang matinding sakit na parang kuryente ang gumapang sa buong braso ni Ricardo. Ang kanyang mga daliri ay biglang nanghina at nawalan ng lakas. Nabitawan niya ang syringe na nahulog sa sahig at nabasag ang likido ay kumalat sa maruming semento. Kasabay nito, tinadyakan na ni Maria ang likod ng kanyang tuhod. Nawalan ng balanse si Ricardo at bumagsak sa sahig, sumisigaw sa sakit at gulat. Hindi nagsayang ng oras si Maria. Tumakbo siya palabas ng archives, ang itim na notebook ay mahigpit pa ring hawak sa kanyang kamay. Paglabas niya sa pasilyo, isang eksena ang sumalubong sa kanya
na hindi niya inaasahan. Sa dulo ng pasilyo, malapit sa service elevator, nakatayo si John at sa likod niya si Aya. At sa likod nila, 5, 6, 7 pang mga nurse mula sa ER at iba pang mga departmento. Hindi sila armado, ngunit nakatayo silang magkakasama. Ang kanilang mga muka ay pinaghalong takot at determinasyon. Binuo nila ang isang pader ng tao sa pagitan niya at ng daan palabas. Narinig namin sa comms ng mga guard na bumaba si Dr. Ricardo sa basement. Mabilis na paliwanag ni John. Alam naming sinundan ka niya. Hindi ka namin iiwan mag-isa. Napatingin si Maria sa kanila, ang mga taong dati ay yumuyuko lang sa takot. Ngayon nakatayo sila para sa kanya. Para sa tama. Mula sa sahig sumisigaw si Ricardo. Mga traidor, lahat kayo ay tatanggalin ko sa trabaho. Lahat kayo. Tara na, sigaw ni John. Sama-sama silang tumakbo. Ang mga nurse ay nagsilbing kanyang mga bantay, hinaharangan ang sinumang security guard na sinusubukang humabol. Isang coordinated na pagtakas na isinilang mula sa taon ng sama ng laot at pinag-isang pagnanais para sa pagbabago. Nakalabas sila sa isang service exit sa likod ng ospital kung saan isang itim na kotse ang naghihintay na bukas ang pinto. Si Dr. Salvador ang nasa manibela. Sakay sigaw nito. Sumakay si Maria at mabilis na pinaharurot ni Dr. Salvador ang kotse palayo sa St. Jude's. Ligtas na sila sa ngayon. Sa loob ng kotse, habang humihingal, binuksan ni Maria ang itim na notebook. Ang bawat pahina ay puno ng maliit, ngunit malinaw na sulat kamay ni Nurse Adela. Mga pangalan, mga maling gamot, mga naantalang operasyon, at sa dulo ng bawat entry isang nota, sinabihan si Dr. R.A. Walang ginawang aksyon, itinago sa report. Sinabihan si D.A. para ayusin. D.A. Don Andres. Mas malala pa ito kaysa sa inaakala natin. Bulong ni Maria habang ipinapakita ang isang pahina kay Dr. Salvador. Sa sandaling iyon, ang radyo ng kotse na nakatune sa isang news station ay nag-broadcast ng isang breaking news bulletin. Isang biglaang press conference ang ipinatawag ng pamunuan ng St. Jude's Medical Center na pangungunahan ng chairman nitong si Don Andres. Ang paksa ay ang kamakailang insidente ng pag-atake sa kanilang chief of trauma. Gaganapin ito bukas ng umaga 10:00. Nagkatinginan si Maria at Dr. Salvador. Ang laban ay hindi na sa dilim ng mga pasilyo. Bukas ito ay magaganap sa harap ng buong mundo. Ang conference hall ng St. Jude's Medical Center ay nag-uumapaw. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng mamahaling pabango at sa kuryenteng dala ng daan-daang camera flashes. Ang mga reporter mula sa lahat ng malalaking network dyaryo at online news site ay nagtipon na parang mga piranha na naamoy ang dugo sa tubig. Ito ang pinakamalaking kwento ng araw, ang iskandalo sa loob ng isa sa mga pinakaprestihiyosong ospital sa bansa. Sa gitna ng lahat, sa isang entabladong naliligo sa matinding liwanag, nakatayo si Don Andres sa likod ng isang eleganteng mahogany podium. Nakasuot siya ng isang perpektong plansadong suit, ang kanyang buhok ay maayos na nakasusuot at ang kanyang mukha ay isang obra maestra ng kontroladong kalungkutan. Sa likod niya nakaupo sa isang mahabang mesa ang mga miyembro ng Board of Directors. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at sumusuporta. Sa tabi niya nakaupo si Dr. Ricardo, ang kanyang braso ay nakasling isang madramang props para sa simpatya at ang kanyang mukha ay nagpapahayag ng isang biktima. Naghari ang katahimikan nang magsimulang magsalita si Don Andres. Ang kanyang baritonong boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng awtoridad at pekeng kalungkutan. Mga ginoo, mga kaibigan mula sa media. Nagsimula siya, ang kanyang tingin ay gumagala sa mga mukha sa audience. Tinipon ko kayo ngayon sa isang napakasakit na dahilan. Ang ating institusyon, ang St. Jude's, na matagal nang nagsilbing isang dambana ng pag-asa at paggaling ay nilapastangan.
Huminto siya, hinahayaan ang mga salita na bumaon. Ang mga kamera ay nag-zoom in sa kanyang mukha. Noong isang araw, pagpapatuloy niya, ang aking anak, ang inyong Chief of Trauma Surgery, si Dr. Ricardo Andres, isang doktor na inialay ang kanyang buhay sa pagliligtas ng iba, ay brutal na inatake sa loob mismo ng aming emergency room. Hindi ito isang simpleng alitan. Ito ay isang walang dahilang karahasan na isinagawa ng isang taong hindi matatag ang pag-iisip. Isang bulungan ang kumalat sa mga reporter. Ang mga panulat ay mabilis na gumuhit sa mga notepad. Ang taong ito, sabi ni Don Andres, ang kanyang boses, ay tumigas, ay nagngangalang Maria Cruz, isang travel nurse na tinanggap namin ng may mabuting hangarin, hindi alam ang madilim na nakaraan na kanyang itinatago. Nagsignal si Don Andres sa isang assistant. Sa malaking LED screen sa likod ng entablado, isang larawan ni Maria, ang lumitaw ang kanyang ID picture mula sa ospital kung saan siya ay mukhang pagod at simple. Ang aming investigasyon ay naglabas ng isang nakakagambalang katotohanan, sabi ni Don Andres, na parang isang taga-usig na naglalatag ng kanyang kaso. Ipinakita sa screen ang mga dokumento. Si Miss Cruz ay may kasaysayan ng professional misconduct mula sa kanyang dating pinagtatrabahuhan sa probinsya. Siya ay tinanggal sa serbisyo dahil sa gross incompetence at emotional instability pagkatapos ng isang insidente kung saan isang pasyente ang namatay sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Ang mga dokumento ay mukhang opisyal, may mga selyo at pirma, ngunit alam ni Maria na nanonood kasama si Dr. Salvador mula sa isang secure na lokasyon, na ang mga ito ay purong kasinungalingan, mga papeles na nilikha ng pera at impluensya. Dahil sa kanyang pagkainggit at pagiging hindi matatag, sabi ni Ricardo, sa unang pagkakataon ang kanyang boses ay mahina at nanginginig. Para makuha ang awa ng lahat, tinangka niyang manggulo sa isang kritikal na medical procedure. Nang sinubukan ko siyang pigilan para protektahan ang pasyente doon na niya ako sinaktan, tinangka niyang saksakin ako ng isang scalpel. Isang kolektibong singhap ang narinig mula sa mga manonood. Ang kwento ay nagiging mas malala. Mula sa isang simpleng pag-atake, ito ngayon ay tangkang pagpatay. Ang babaeng ito ay mapanganib. Pagtatapos ni Don Andres ang kanyang boses, ay muling lumakas puno ng galit na para sa isang ama. Siya ay isang kahihiyan sa marangal na propesyon ng pagnanars, at bilang chairman ng ospital na ito, hindi ako titigil hanggat hindi siya napapanagot sa batas. Hinihiling ko sa Philippine National Police na mag-issue ng isang nationwide warrant of arrest para kay Maria Cruz. Itinaas niya ang kanyang kamay na parang isang emperador na nagbibigay ng hatol. Hindi namin hahayaan na ang isang tao ay sirain ang tiwalang ibinibigay ninyo sa amin. Ang St. Jude's ay at mananatiling ligtas. Nagkaroon ng sandaling katahimikan bago sumabog ang bulwagan sa mga tanong. Mr. Preston, totoo po bang may cover-up na nangyari? Dr. Andres, ano po ang eksaktong pinsala na natamo ninyo? Saan po nagtatago ngayon si Miss Cruz? Ngunit bago pa man makasagot si Don Andres, isang kakaibang bagay ang nangyari. Ang malaking LED screen sa kanyang likuran na nagpapakita pa rin ng mga pekeng dokumento ay biglang kumurap. Isang linya ng static ang lumitaw. Pagkatapos isa pa, ang buong screen ay naging itim sa loob ng isang segundo. Kumunot ang noo ni Don Andres, lumingon sa kanyang technical staff sa gilid. Anong nangyayari? Pabulong niyang tanong. Bago pa man may makasagot ang screen ay muling umilaw. Ngunit hindi na ito ang mga dokumento. Isang itim at puting video ang lumitaw na may timestamp sa sulok 2 araw na ang nakalipas. Ang anggulo ay mula sa CCTV camera ng Trauma Bay 2. Ang imahe ay malinaw. Ang video ay nagpakita ng isang pasyenteng nag-flatline. Nagpakita ito ng isang desperadong babaeng nurse na nagmamakaawa. Nagpakita ito ng isang aroganteng doktor na nambabastos.
At pagkatapos, ang audio pinalakas ni Linis at ngayon ay dumadagundong sa buong conference hall mula sa mga dekalidad na speaker. Kilalanin mo ang lugar mo, basura. Ang boses ni Doktor Ricardo ay umalingaw-ngaw, mas malakas pa sa mga camera flash, mas malinaw pa sa mga tanong ng mga reporter. Nakita ng lahat sa video ang marahas na pagtulak. Nakita nila ang pagbagsak ni Maria. At nakita nila sa malinaw at hindi maikakailang detalye ang pagbuhos ni Dr. Ricardo ng isang palanggana ng maruming tubig sa ulo ng isang babaeng nakaluhod na. Ang buong silid ay natigilan. Ang mga bulungan ay naging isang kolektibong pagkabigla. Ang mga kamera na kanina ay nakatutok kay Don Andres ay sabay-sabay na bumaling sa screen. Ang mukha ni Don Andres ay nawalan ng kulay. Para siyang sinuntok sa sikmura. Ang maskara ng kalungkutan ay nabasag at ang lumabas ay purong gulat at galit. Patayin niyo yan. Patayin niyo ang feed. Sigaw niya sa kanyang mga tauhan. Ang kanyang boses ay basag na. Sino ang may gawa nito? Ngunit huli na ang lahat. Ang video ay patuloy na umikot, ipinapakita ang karahasan ng paulit-ulit. Ang entablado na itinayo niya para sirain si Maria ay naging kanyang sariling bitayan. Ang kasinungalingan na maingat niyang binuo ay gumuho sa harap ng daan-daang saksi at sa live national television. Ang entablado ng kasinungalingan ay naging isang entablado ng katotohanan. Ang pag-ikot ng video sa malaking screen ay parang isang paulit-ulit na bangungot para sa mga Andres. Ang bawat pagbuhos ng maruming tubig, bawat mapanuyang salita ni Ricardo ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng conference hall. Ang mga reporter na kanina'y nag-uunahan sa pagtatanong ay ngayoy tahimik na nagre-record. Ang kanilang mga kamera ay nakatutok hindi sa nagpapanik na si Don Andres, kundi sa katotohanang ipinapakita sa screen. Ito ay sabotahe, isang cyber attack. Sigaw ni Don Andres sa mikropono, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at pagkabigla. Ang video na yan ay peke, gawa-gawa lang yan para sirain kami. Ngunit ang desperadong pagsisinungaling ay walang epekto. Ang katotohanan ay masyadong malinaw, masyadong visceral, at hindi pa ito natapos. Ang video ng pag-atake ay lumiit at pumunta sa isang sulok ng screen. Ang natitirang espasyo ay napuno ng mga imahe, mga scan ng mga pahina mula sa isang maliit itim na notebook. Ang sulat kamay ni Nurse Adela, malinaw at detalyado, ay ipinakita sa lahat. PET sa June 12. Pasyente Juan de la Cruz. Mali ang naibigay na gamot ni Dr. R.A. Dapat ay heparin. Naibigay ay insulin. Nag-cardiac arrest ang pasyente. Pinalabas na atake sa puso. Pamilya binayaran para manahimik. Utos ni DA PET sa August 3. Pasyente Elisa Santos. Operasyon sa appendix. Halos mabasag ang ugat sa atay dahil sa nanginginig na kamay ni Dr. R.A. Amoy alak. Si Dr. Reyes, senior surgeon, ang nagligtas sa sitwasyon. Ang insidente ay hindi na itala sa official report. Utos ni DA. Ang bawat pahina ay isang bomba, isang patunay ng mga krimen na matagal nang ibinaon. Ang mga pangalan ng mga petsa, ang mga pagkakamali. Lahat ay nakalatag para makita ng buong bansa. Ang itim na notebook ay nagsasalita mula sa libingan. Ang bulwagan ay sumabog sa kaguluhan. Ang mga reporter ay sumisigaw ng mga tanong. Ang mga miyembro ng board sa likod ni Don Andres ay unti-unting lumalayo sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng gulat at pagtatangka na iligtas ang kanilang sarili. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang malaking pinto sa likod ng conference hall ay bumukas. Ang lahat ng ingay ay huminto. Ang lahat ng ulo ay lumingon. Dahan-dahang pumasok si Dr. Salvador. Ang kanyang presensya ay nagdala ng isang alon ng katahimikan at awtoridad. Nakatayo siya roon, ang kanyang mukha ay seryoso, na parang isang hukom na handa ng magbigay ng hatol. At sa tabi niya naglalakad, nang may tahimik na kumpiyansa, ay si Maria. Hindi na siya nakasuot ng uniforme ng janitor.
Nakasuot siya ng isang simpleng puting blusa at itim na pantalon. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Wala siyang dalang sandata. Ang tanging dala niya ay ang katotohanan sa kanyang mga mata. Hindi siya mukhang isang biktima. Hindi siya mukhang isang kontrabida. Mukha siyang isang babaeng pagod ng tumakbo. Napatitig si Don Andres, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka. Ang multo na tinangka niyang sirain ay narito, nakatayo sa kanyang harapan, buhay at hindi natitinag. Kayo. Nanginginig na, sabi ni Don Andres, itinuturo sila. Kayo ang may gawa nito, mga security. Hulihin sila, hulihin ang babaeng yan. Ngunit walang security guard ng St. Jude's ang gumalaw. Sa halip mula sa likuran ni Maria at Dr. Salvador, pumasok ang isang grupo ng mga unipormadong pulis, hindi mga ordinaryong pulis, kundi mga ahente mula sa National Bureau of Investigation (NBI's). Ang kanilang mga mukha ay seryoso at ang kanilang mga kilos ay propesyonal. Ang kanilang pinuno, isang matangkad na lalaki na may seryosong mukha, ay naglakad ng diretso papunta sa entablado. Hindi pinapansin ang mga kamera o ang mga naguguluhang reporter. Nilampasan niya si Maria na parang hangin. Ang kanyang target ay iisa lang. Humarap siya kay Don Andres. Ginoong Andres, sabi ng ahente ng NBI, ang kanyang boses ay malinaw at malakas. Hindi nangangailangan ng mikropono. Sa bisa ng isang warrant of arrest na inisyu ng korte, kayo ay inaaresto. Ano? Sigaw ni Don Andres, para saan? Hindi ninyo alam kung sino ako. Para sa mga kasong obstruction of justice, falsification of public documents, at conspiracy to commit medical negligence. Walang emosyong sagot ng ahente. May karapatan kayong manahimik. Anumang sasabihin ninyo ay maaaring gamitin laban sa inyo sa korte. Dalawang ahente ang umakyat sa entablado at marahas na pinusasan ang mga kamay ni Don Andres sa kanyang likuran. Ang bilyonaryo, ang hari ng kanyang imperyo, ay biglang naging isang ordinaryong kriminal. Hindi maaari. Sigaw niya nagpupumiglas. Ricardo, sabihin mo sa kanila, ito ay isang pagkakamali. Ngunit si Ricardo ay hindi makapagsalita. Nakaupo lang siya sa kanyang silya, nakatulala. Ang kanyang mukha ay maputla, na parang papel. Ang kanyang mundo ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Isa pang grupo ng mga ahente ang lumapit sa kanya. Dr. Ricardo Andres, sabi ng isa, inaaresto ka rin namin para sa mga kasong reckless imprudence resulting in homicide at serious physical injuries. Hindi na siya lumaban nang pusasan siya. Ang kanyang yabang ay nawala, napalitan ng isang blangkong pagtanggap sa kanyang pagkatalo. Habang kinakaladkad ng mga ahente, ang mag-ama, papalabas ng entablado, nagtama ang mga mata ni Maria at ni Don Andres. Ang mga mata ng matanda ay puno ng purong pagkamuhi. Hindi pa ito tapos. Pabulong na banta niya kahit na wala na itong bigat. Naglakad si Maria papunta sa podium na iniwan ni Don Andres. Ang lahat ng kamera ay bumaling sa kanya. Kinuha niya ang mikropono. Ang buong bansa ay nanonood. Huminga siya ng malalim. Ang pangalan ko ay Maria Cruz. Nagsimula siya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Isa akong nurse at sa loob ng maraming taon ako at ang marami pang tulad ko ay nanahimik dahil sa takot. Ngayon, tapos na ang pananahimik. Tumingin siya sa mga kamera, hindi bilang isang akusado, kundi bilang isang saksi. Ang nangyari sa St. Jude's ay hindi lang kwento ng isang masamang doktor. Ito ay kwento ng isang sistema na pinahintulutan ang kasamaan na mamayani dahil sa pera at kapangyarihan. Ngunit ngayon, ang sistemang yon ay bumagsak. Sa audience, sa gitna ng mga reporter, isang grupo ng mga tao ang tumayo. Si John, si Aya, at ang iba pang mga nurse mula sa St. Jude's. Nagsimula silang pumalakpak. Una, mahina lang. Pagkatapos, lumakas. Ang palakpakan ay kumalat sa buong silid
na parang isang alon ng pag-asa at paglaya. Ang imperyo ng kasinungalingan ay bumagsak at sa mga guho nito, isang bagong simula ang naghihintay. Lumipas ang ilang linggo. Ang iskandalo sa St. Jude's Medical Center ay unti-unting napalitan ng ibang mga headline, ngunit ang epekto nito ay nanatili isang permanenteng pagbabago, hindi lang sa ospital, kundi pati na rin sa buhay ng mga taong sangkot dito. Ang imperyo ng mga Andres ay gumuho. Si Don Andres at Ricardo na minsay tinitingala na parang mga hari ay mga bilanggo na ngayon naghihintay ng kanilang paglilitis habang ang mga kaso laban sa kanila ay patong-patong na isinasampa hindi lang ng Estado kundi pati na rin ng mga pamilya ng mga biktima na matagal nang pinatahimik. Ang St. Jude's ay nasa ilalim na ngayon ng isang bagong pamunuan, isang komite na pansamantalang itinalaga ng Department of Health na pinamumunuan ng mga taong may integridad sa pangunguna mismo ni Dr. Salvador. Ang takot na minsay bumabalot sa mga pasilyo nito ay napalitan ng isang bagong damdamin pag-asa. Isang maaraw na hapon, nakatayo si Maria sa isang balkonahe sa isa sa mga mas mataas na palapag ng Ospital Tanaw, ang magulong tanawin ng Metro Manila. Nakasuot na siya ng malinis na puting uniforme ng nurse, ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang bigat sa kanyang mga balikat. Sa likod niya isang pamilyar na boses ang narinig. Ang ganda ng tanawin mula dito, hindi ba? Lumingon si Maria at ngumiti. Papalapit sa kanya dahan-dahang naglalakad, sa tulong ng isang tungkod ay si Mang Tomas. Ang kanyang mentor ay nakalabas na sa ICU. Payat pa rin siya, ngunit ang kulay ay bumalik na sa kanyang mukha at ang kislap ng talino ay muling nagniningning sa kanyang mga mata. Profesor, bati ni Maria, sinalubong ito ng isang magaan na yakap. Mabuti po't nakakatayo na kayo. Dahil sa iyo, Hija, sabi ni Mang Tomas, tinapik ang kanyang kamay. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Inilagay mo sa panganib ang lahat para sa isang matandang tulad ko. Utang ko po sa inyo ang lahat, Profesor, sagot ni Maria. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako magiging kung sino ako ngayon. Nagkwentuhan sila ng matagal tungkol sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa hinaharap. Bago umalis, huminto si Mang Tomas. Maria, ang lisensya mo bilang doktor na ibalik na. Narinig ko kay Salvador. Ano ang susunod mong plano? Babalik ka na ba sa operating room? Ito ang tanong na matagal nang gumugulo sa isipan ni Maria. Ang pangarap na minsan niyang tinalikuran ay abot kamay na niyang muli. Ngunit sa loob ng mga linggong nagdaan, isang bagong katotohanan ang nabuo sa kanyang puso. Kinabukasan sa opisina na dating pag-aari ni Don Andres, nag-uusap sila ni Dr. Salvador. Ang Department of Health ay may inaalok sa iyo, Maria. Sabi ng matandang doktor, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki. Isang posisyon bilang consultant. Malaki ang magagawa mo para baguhin ang sistema mula sa loob para siguruhing walang mangyayaring katulad ng sa mga Andres. Ito ay isang alok na hindi matatanggihan, isang posisyon ng kapangyarihan at impluwensya. Ito ang rason kung bakit siya nag-aral ng medisina in the first place para makagawa ng pagbabago. Ngunit bago siya sumagot, napatingin siya sa labas ng malaking bintana. Mula roon, tanaw niya ang entrance ng emergency room. Nakita niya ang isang ambulansya na kadarating lang ang mga ilaw nito ay kumikislap. Nakita niya sina John at Aya kasama ang iba pang mga nurse na mabilis na kumikilos. Ang kanilang mga mukha ay seryoso ngunit puno ng dedikasyon. Sila ang mga sundalo sa frontline. Doktor, nagsimula si Maria. Nagpapasalamat po ako ng buong puso sa alok ninyo. At marahil, balang araw, tatanggapin ko yon. Huminga siya ng malalim. Ngunit sa ngayon, sa tingin ko may ibang lugar kung saan ako mas kailangan. Bumaba si Maria mula sa tore ng administrasyon at bumalik sa pamilyar na kaguluhan ng emergency room.
Sa pagpasok niya ang mga nurse na dati halos hindi siya pinapansin ay ngumiti at bumati sa kanya. Maria, mabutit nandito ka. Sabi ni John na inaabutan siya ng isang patient chart. Mayroon tayong multiple car accident. Kailangan namin ng dagdag na kamay. Welcome back, Ma'am Maria. Masayang bati ni Aya. Hindi na, ma'am. Ngumiti si Maria. Maria na lang. Kumuha siya ng isang pares ng guwantes at isang stethoscope. Ang amoy ng antiseptiko ay hindi na amoy ng pagtatago. Ito ay amoy ng tahanan. Ang tunog ng mga monitor ay hindi na ingay ng kaguluhan. Ito ay musika ng pag-asa. Hindi siya bumalik bilang isang henyong siruhano na nagbabalik para bawiin ang kanyang trono. Bumalik siya bilang isa sa kanila. Ngunit may isang pagkakaiba. Aya i-check mo ang BP every 5 minutes. Utos niya ang kanyang boses ay kalmado ngunit may autoridad. John, kailangan natin ng 2 large bore IV lines. Ako na ang bahala sa primary assessment. Sumunod sila ng walang tanong. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa respeto. Sa mga araw ng kaguluhan, nakita nila kung sino siya talaga. Hindi lang isang magaling na doktor, kundi isang leader na hindi sila iniwan. Habang ginagamot niya ang isang pasyenteng may sugat, napatingin siya sa paligid. Ang ER ay magulo pa rin, kulang pa rin sa gamit, at puno pa rin ng mga hamon. Ngunit meron ng pagbabago sa hangin. Mayroon ng kultura ng pananagutan, ng pagtutulungan, ng pagsasalita, laban sa mali. Natagpuan ni Maria ang kanyang sarili, hindi sa katahimikan ng isang operating room o sa kapangyarihan ng isang opisina sa gobyerno. Natagpuan niya ito sa gitna ng kaguluhan, sa tabi ng mga taong ipinaglaban niya, at ipinaglaban din siya. Ang kanyang bagong simula ay hindi isang pagbabalik sa nakaraan, kundi isang paghakbang pasulong. Hindi na siya ang tahimik na tagamasid, hindi na siya ang anino. Siya si Maria, isang nurse, isang doktor, isang leader, at sa wakas malaya.